Dadako tayo muli sa isang ating pag-aaral. Tatapusin natin ang pangalawang yugto na ating ituturo. Nauna, yung itinuro ni Pastor Ariel, yung part 1, na ang pamagatan po nito ay The Power of Persistent Prayer. Ang itinuro po dito ni Pastor Ariel yung 1 hanggang 4. Ngayon naman, dadako po tayo dito sa pangalawang yugto sa chapter 2 po. At babasahin muna natin ang ating text na Mateo chapter 15 verse 21 hanggang 28. Tayo po yung magbasa. Amen. Chapter 21 verse 21. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain at malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang aking anak na babae ay sinasapi ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. 23. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, palisin ang nganin po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako sinugo. 25. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod dito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, di dapat kunin ang pagkain ng mga bata na ibigay sa mga aso. 27. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. The last verse. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ang iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon din ay gumaling ang kanyang anak. Amen. Tayo po ipandali ang iyong muko at manalangin. Kumanamang Diyos, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, kami po nagpapasalamat sa iyong makapangyari mga salita, Panginoon, O Lord God. Kung paano, O Diyos, kami, O Lord God, ay nananampalataya sa iyo, O Diyos, na meron kang magagawa sa aming buhay, O Lord God. Salamat sa kabutihan ng iyong loob, Panginoon, pagkat kami, O Diyos, Ama, ay binigyan ng isang pananampalatayang totoo, Panginoon, sa iyong harapan, O Lord God. Salamat, O dakilang Diyos, pagkat sa gabing ito, Panginoon, O Lord God, na alam namin, O dakilang Diyos, na meron kang gagawin sa aming buhay at meron kang magagawa sa aming buhay, O Lord God. We thank you and we bless your name, O Lord God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Okay, at ang pag-aaralan na po natin ay sa panglima po. Pwede pong pakilagay. Ano ba pinipili? Hindi ako sakay sa ganito First time lang. Ayan. Yan. Ito po yung when pray is in your faith, you must be willing to be inconvenienced. Number 5 tayo, number 5. Yan. Praying in faith will because of God reveal what is hindering our prayer from being answered. Ito po ang ating number 1. Sabi dito sa verse 26 po, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Ano po ibig sabihin po dito ng ating babaeng Kananea? Sabi ng ating Panginoong Jesus, na yamang ang pagkain ito ay hindi dapat ibigay sa mga hindi niya dapat turuan. Kasi ang dito lang po ang sinabi ng Panginoong Jesus, ang kanyang dapat ng turuan ay ang mga taong kanyang nasa sakupan sa Israel po lamang. Ito po yung sinasabing pagkain na sinasabi ni Kristo. Subalit ang isang babae dito na Kananea, na alam niya na ang ating Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Panginoon ng Israel na makapangyarihan sa lahat. Nagtiwala siya ang babae ito sa Panginoong Jesus. Subalit hindi pa kagad-agad ito mga kapatid na ibinigay ang kahilingan ng babae. Sapagkat alam ng Panginoon, nababasa ng Panginoon ang ating buhay, ang ating isipan. Kung paano tayo nananampalataya. Tayo ba'y nanalangin na bigla pag tayo nanalangin ay binigay ba kagad sa atin ng ating Panginoon? No, amen, di ba?
Hihintayin natin yung hudyat, yung hintayin natin yung tamang panahon na kanyang ibibigay. At maging itetest niya muna ang ating pananampalataya bago niya ito ipagkaloob. Subalit kung pure na nakikita niya sa ating buhay, ang kung tayo totoong mananampalataya sa Kanya, bakit hindi? Ang ating Diyos na dakila ay hindi maramot sa mga ganitong bagay, lalong-lalo na sa Kanyang mga anak. Hindi po ba? Amen. Tinetest na ating Panginoon ang ating pananampalataya, katulad ng paano, mga kapatid. Halimbawa man, meron tayong mga nakagalit na tao. Tayo isang mananampalataya o hindi. Nakikita natin isang bagay yan. Pag nakasalubong mo siya, halimbawa, makikita mo ba, makapagtitis ka ba na ang isang taong yun na nakapanakit sa iyong buhay, na naman nakaraan, makapatawad mo ba ito? Kaagad-agad sa iyong buhay. Di ba? Mag-iisip ka, iisipin mo ang mga bagay na kanyang ginawa sa iyo. Kung makapatawad mo siya o hindi. Magtitiis ka. Kung anong bagay ang ibinigay sa iyo, kung anong nararamdaman mo. Subalit ang ating Panginoon, sabi niya, pagtitiisan mo ang mga bagay. Sabi niya, diyan ka itetes kasi. Dahil tulad ngayon, ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, anak ka na ng Diyos. Paano mo malalaman na ikaw na pure ka na nananampalataya sa Panginoon? Dahil dito, ang sabi ng Panginoon, dadaan mo sa ating buhay ang mga bagay na pagsubok sa atin. Kung sino ka ba talaga na anak ng Diyos. Kung ano ka ba talaga, kung sumusunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Yung matis ang ating buhay. Maging sa ating pagtitiis sa ating kapwa. Matitiis mo ba halimbawa? Na kung gumagawa ka man ng mabuti sa iyong kapwa, pero ginagawa ka pa rin ng masama. Makapagtitiis ka ba ng kapatid? Minsan, di ba, hindi mo masabi na kahit kung tiisin to. Pero kung wala ka sa ating Panginoon Jesucristo, malamang kakantihin mo yung tao na yun. Sasagutin mo kagad ang kanyang mga sinabi. Babalangin mo kagad siya, di ba? Yun ang kagad isasagot ng isang tao na unbeliever. So balik tayo mga anak ng Diyos. Kapag alam natin ang salita ng Diyos na mabuti at nagtitiwala ka sa Kanya at nananampalataya ka, ano man ang mga pagsubok na gagawin sa iyo na darating sa buhay mo, ay pagtitiisan mo ito. Hindi mo pwede gawin na siya ay yung salungatin. Kasi po, pag ginawa po natin itong mga bagay na ito mga kapatid, nasa na yun iyong pagtitiwala sa Panginoon? Nasa na yung ikaw ay naging makadiyos? Di ba? Sa ating makikita yun, yung pagkatao natin bilang Kristiyano. Because ipapakita po natin pa rin sa ating buhay na kung paano tayo binago ng ating Panginoong Kristo, ay patuloy natin gawin ito. Pagtiisin natin. Katulad din po ng ating Panginoong si Kristo, nung siya po ay narito pa. Pinagtiisan niya po, mga kapatid, ang kanyang mga apostol sa loob ng 3 taon at kalahati. Tinuruan niya mga ito hanggat hindi sila nahubog, hindi niya iniwanan to hanggat hindi sila nahubog. So balik ng panahon na ang kanyang mga apostol ay hubog na. Doon na nangyari ang kanyang pagkaalis sa liputan ito. Sa pamamagitan noon, may iniwan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol. Ano kanyang iniwan sa kanyang mga apostol? Di ba ang pananampalataya at pagsunod? At ituro ng kanyang mga apostol ang kanyang mga kalooban. Kaya ngayon mga kapatid, ang mga salita ng ating Diyos ay patuloy nating isapuso at nating igawin sa ating buhay. Sapagkat kung di po natin ito nagagawa, wala pong kabuluhan ang ating ginagawa. Magpunta man ka ba dito every Sunday, every Wednesday kung pumunta kang sa mga gawain sa Panginoon. Kung subalit wala sa puso mo ang mga bagay na nais ng Diyos, yun po mga kapatid, useless po yun. Basahan lang yun sa harapan ng ating Panginoon. Kasi po ang nangyayari noon, nagiging palamuti ka lamang. Christian ka lamang pag nasa simbahan ka. Pero pag nasa labas ka na, wala ka na nakikitang kapwa mo, Kristiyano. At ang kahalubilo mo ngayon ay mga unbeliever. Mga kapatid, mismo ang mga unbeliever ang mga huhusga sa iyo kung totoo kang Kristiyano. Sila ang magsasabi sa iyo, anak, ikaw, binago ka talaga ng ating Panginoon.
Nagbago ka na, gano'n. Hindi na yung dating buhay mo. Na ang dating buhay mo ay tawag dito, hindi ka nakakagawa ng ikakalugod ng Diyos. Nagagawa mo mga bagay pa noon nung hindi mo pa tinanggap. Subalit ngayon, dahil tinanggap mo na ang Diyos sa iyong buhay, ang gagawin natin na walang iba kundi ang kaluhan natin ng Diyos, di po ba? Amen. Amen. At purihin ng Diyos at totoo nga po. Dahil dito, sabi nga dito ng babae na yung kanyang pagmamakaawa kay Jesucristo na lumapit sa kanya, na hindi dapat ibigay sa kanya yon ang kanyang hinihiling na pagalingin ang kanyang anak. Subalit sa kanyang pananampalataya, doon nasukat ng ating Panginoon sa pananampalataya ng babae, kung kaya't dininig siya ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ba ay nananampalataya sa ating Panginoon? Amen. Amen. Eh sabihin mo sa iyong kapatid, manampalataya ka kay Jesucristo. Amen. Purihin ng Diyos. At ang ating number 2 po, ay number 6 pala, 6, I'm sorry. Yan. Praying in faith will bring us to a place of real humility. Sabi po dito sa Mateo chapter 15 verse 27. Totoo nga po, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Siguro may experience po tayo mga kapatid na meron tayong alagang aso man o pusa. Kung may experience po. Ako meron po. Sa tuwing kumakain kami, tanghali man o gabi o umaga, kapag meron kami isang alaga na aso, alam din nun, nasa oras ng pagkain, darating din siya. Alam niya yun. Alam niya kung saan ang lugar niya. Pag kayo kumakain, di ba may lamesa, nakaupo na kayo sa isang lamesa. Ang gagawin ng aso po mga kapatid, yung aso po namin, nandun na sa paanan namin. Nasa silong na ng lamesa. Nag-aabang siya. Kung bibigyan mo siya o kayo may mahuhulog ng pagkain, ng mulo. At kung may mahulog man na yun, agad-agad yan dadaputin. Kasi nakaabang siya sa kanyang amo eh. Kung bibigyan naman siya o hindi ng pagkain. Umaasa siya sa kanyang Panginoon na siya ipapakainin. Sa ating spiritual na pamumuhay mga kapatid, ganun din yun. Tayo umaasa sa pagkain na ibibigay ng ating Panginoon si Kristo. Ano ba yung pagkain na yun? Di ba ang salita ng ating Panginoon na buhay? Yun ang kanyang ibibigay sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay siyang kalakasan po natin. Siya ang magtuturo sa ating buhay. Ituturo niya ang lahat ng bagay sa ating buhay kung paano tayo mamuhay na bilang isang tunay na nakakalugod sa kanyang harapan. Kahit ganoon ang ating Panginoon, hindi siya maramot. Dahil ang sabi nga niya, para lang sa mga Israelita. Ganoon din po ang mga hintil. Tayo mga hintil po tayo. Hindi po dapat tayo karapat-dapat sa Panginoon. Kumbaga, kulurong po tayo. Hindi po tayo kasali dun. Sa bayan lang ng Israel. Subalit sa habag ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos ang nasa langit, ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang sino manampalataya sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagkaloob niya yun. Yun po yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Mahal ng Diyos ang nagpapakumbaba, ngunit galit siya sa mga nagmamakataas. Bakit yan nga ba? Di ba tulad ng isang tao sa ating isang magulang? Galit ang isang magulang kung ang kanyang anak ay pasuway, di ba? Walang magulang na hinayaan niya ang kanyang anak na mapapariwara. So, ang mga nagmamakataas din, ang siyang ibinababa ng ating Panginoon. Bakit ibinababa ng ating Panginoon ang mga nagmamakataas? Sapagkat ang isang tao, pagkat siya ay nananangan lamang po Panginoon, mga kapatid, sa kanyang sarili, ay yung isang kamangmangan sa harapan ng ating Panginoon. Subalit kung ikaw ay nagpapakumbaba, doon nalulugod ang ating Diyos. Kilala po ba natin ng mga kapatid si Haring David? Si Haring David na anak ni Jesse, na ama ni Haring Solomon. Siya po ay nagpakumbaba sa